same-sex couples should have access to the same benefits enjoyed by the heterosexual married couples. Sa ngayon, hindi naman kasi siya ticket para sa happiness ng relationship nyo. Ang importante, masaya kayo and mahal nyo yung isa't isa. Yes. Pagbibigay basbas sa kaparehong kasayanian na binatikos at kinutya ng iba't ibang sekta, ating bibigyang linaw. Mula sa CFD Real Diocese of Davao at ni Maestro Tata Andrade ay ating pag-uusapan ang patungkol sa Declaration Fiducia Supplicans on the Pastoral Meaning of Blessings na inalabas noong December 18, 2023 at ito yung Dicastery for the Doctrine of the Faith. Ating alamin kung ano ba ang napapaloob dito bago natin husgahan at mabigyan natin linaw ang isyong ito. Umayo't ihaya, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Magliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Una sa lahat ay isinaalang-alang ng deklarasyong ito ang ilang tanong na dumating sa dicastery na ito sa mga nakaraang taon. Sa paghahanda ng dokumento, ang dicastery gaya ng nakasanayan nito ay sumangguni sa mga eksperto, nagsagawa ng maingat na proseso ng pagbabalangkas at tinalakay ang teksto sa Kongreso ng Doctrinal Section of Dicastery. Sa panahong iyon, ang dokumento ay tinalakay sa Santo Papa. Sa wakas, ang teksto ng deklarasyon ay isinumiti sa Santo Papa para sa kanyang pagsusuri at inaprubahan niya ito kasama ng kanyang lagda. Habang pinag-aralan ang paksa ng dokumentong ito, ipinaalam ang tugon ng Santo Papa sa dubyan ng ilang cardinals. Ang tugon na iyon ay nagbigay ng mahalagang paglilinaw para sa pagmumuni-muni na ito at kumakatawan sa isang mapagpasyang elemento para sa gawain ng dicastery. Dahil ang Roman Curia ay pangunahing instrumento sa paglilingkod na kahalili ni Pedro. Ang ating gawain ay dapat magsulong kasama ang pag-unawa sa pangmatagalang doktrina ng simbahan, ang pagtanggap sa turo ng Santo Papa. Tulad ng nabanggit na tugon ng Santo Papa sa dubya ng dalawang cardinals, ang deklarasyong ito ay nananatiling matatag na tradisyonal na doktrina ng simbahan tungkol sa kasal, hindi pinapayagan ng anumang uri ng liturgical rite o basbas ng katulad ng isang liturgical rite na maaari lumikha ng kalituhan. Ang halaga ng dokumentong ito ay gayunpaman ay nag-alok ito ng isang tiyak at makabagong kontribusyon sa pastoral na kahulugan ng mga pagpapala na nagpapahintulot sa magisterium at sa mga opisyal na teksto ng simbahan. Piniliwanag nito kung bakit kinuha ng tekstong ito ang tipolohiya ng isang deklarasyon. Tiyak na sa kontekstong ito na mauunawaan ng isang tao ang posibilidad na basbas ang mga mag-asawa na hindi regular na sitwasyon at mga mag-asawang magkapareho ang kasarian ng hindi opisyal na pinapatunayan ang kanilang katayuan o binabago sa anumang paraan ang pangmatagalang pagtuturo ng simbahan tungkol sa kasal. Deklarasyong ito ay inilalaan din bilang isang pagpupugay sa tapat na bayan ng Diyos na sumasamba sa Panginoon ng may napakaraming kilos ng malalim na pagtitiwala sa kanyang awa at na sa pagtitiwala na ito ay patuloy na pumupunta upang humingi ng pagpapala mula sa inang simbahan. Ang nagsusumamo na pagtitiwala ng tapat na bayan ng Diyos ay tumatanggap ng kaloob ng pagpapala na dumadaloy mula sa puso ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Inaalok ni Pope Francis ang napapanahong paalala na ang dakilang pagpapala ng Diyos ay si Jesucristo. Siya ang dakilang regalo ng Diyos. Ang kanyang sariling anak, siya ay isang pagpapala para sa lahat ng sangkatauhan. Isang pagpapala na nagligtas sa ating lahat. Siya ang salita na walang hanggan kung kanino tayo pinagpala ng Ama. Noong tayo ay makasalanan pa. Mababasa natin yan sa Roma chapter 5 verse 8, gaya ng sinabi ni San Pablo, siya ang salita ng nagkatawang tao na inihandog para sa atin sa krus. Hinikayat ng napakadakila at nakaaliw na katotohanan
Ang dicastry na ito ay nag-isip ng ilang katanungan na parehong formal at di formal tungkol sa posibilidad na pagpalain ang magkaparehas na kasarian at sa liwanag ng pagiging ama at pastoral ni Pope Francis ng mag-alok ng bagong mga paglilinaw sa Responsum Adobio na inilathala ng Congregation for the Doctrine of the Faith noong February 22, 2021. Ang nabanggit na responsum ay nagdulot ng marami at ibang-ibang reaksyon at tinanggap ng ilan at kalinawan ng dokumento at ang pagkakatugma nito sa patuloy na pagtuturo ng simbahan. Ang iba ay hindi nagbahagi ng negatibong tugon na ibinigay nito sa tanong o hindi isinaalang-alang ang pagbabalangkas ng sagot nito at ang dahilan na ibinigay sa kalakip na mga paliwanag na tala upang maging sapat na malinaw upang matugunan ang huling reaksyon na may kawanggawa sa pangkapatid tila angkop na banggitin muli ang tema ng mag-alok ng isang pangitain na pinagsama-sama ang mga aspeto ng doktrina sa mga pastoral sa isang magkakaugnay na paraan dahil lahat ng relihiyosong pagtuturo sa huli ay kailangang may pakita sa paraan ng guro ng buhay na gumising sa pagsang-ayon ng puso sa pamamagitan ng pagiging malapit, pag-ibig at pagsaksi nito. Ang unang pagpapala sa sakramento ng kasal. Ika-4, ang kumakailang tugon ni Pope Francis sa ikalawa sa 5 tanong na ibinibigay ng 2 cardinals ay nag-aalok ng pagkakataong tuklasin ang isyong ito lalo na sa mga implikasyon ng pastoral nito. Ito ay isang bagay na pag-iwas na isang bagay na hindi kasal ay kinikilala bilang kasal. So makatuwid ang mga ritual at panalangin na maaaring lumikha ng kalituhan sa pagitan ng kung ano ang bumubuo sa kasal na siyang eksklusibo, matatag, at hindi mabubulok na pagsasama sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Natural na bukas sa henerasyon ng mga bata at ang sumasalungat dito ay hindi tinatanggap ang mga paniniwalang ito ay nakabatay sa pangmatagalang doktrinang Katoliko ng kasal. Sa kontekstong ito, lamang makikita ng mga sexual na relasyon ang kanilang natural, wasto at ganap na kahulugan ng tao. Ang doktrina ng simbahan na puntong ito ay nananatiling matatag. Ika-5, ito rin ang pagkakaunawa sa kasal na inaalok ng Ebanghelyo dahil dito. Pagdating sa mga pagpapala, ang simbahan ay may karapatan at tungkulin na iwasan ang anumang ritual na maaaring sumalungat sa paniniwalang ito o humantong sa kalituhan. Ganyan din ang kahulugan ng responsum ng kongregasyon para sa doktrina ng pananampalataya na nagsasaad na ang simbahan ay walang kapangyarihang magbigay ng mga pagpapala sa mga unyon ng mga taong kapareho ang kasarian. 6. Dapat bigyang diin na sa rite of sacrament of marriage, ito ay hindi lamang ang anumang pagpapala kundi isang kilos na nakalaan sa inorden ng ministro. Sa kasong ito, ang pagpapala ibinigay ng inorden ng ministro ay direktang nakatali sa tiyak na pagsasama ng isang lalaki at isang babae na nagtatag ng isang eksklusibo at hindi matutunaw na tipan sa pamamagitan ng kanilang pagsang-ayon. Ang katotohanan ito ay nagbigay daan sa amin upang i-highlight ang panganib ng pagkalito ng isang biyayang ibinigay sa anumang iba, pang-unyon sa rite na nararapat na sakramento sa kasal. Ang ikalawa, ang kahulugan ng iba't ibang pagpapala. Ang nabanggit na tugon ng Santo Papa ay nag-anyaya sa atin na palawakin at pagyamanin ang kahulugan ng pagpapala. Ikawalo, ang mga pagpapala ay kabilang sa pinakalaganap at umuusbong na mga sakramento. Sa katunayan, inaakay tayo ng mga ito na maunawaan ang presensya ng Diyos.
sa lahat ng mga pangyayari sa buhay at nagpapaalala sa atin na kahit na sa paggamit ng mga nilikhang bagay ay inaanyayahan ang mga tao na hanapin ang Diyos, ibigin siya at paglingkuran siya ng tapat. Para sa kadahilanan ito, ang mga pagpapala ay mayroong bilang kanilang mga tatanggap, mga taong mga bagay ng pagsamba at debosyon, ang sagradong larawan, mga lugar ng buhay, ng trabaho at pagdurusa, ang mga bunga ng lupa at pagpapagal ng tao at lahat ng nilikhang katotohanan na tumutukoy pagbalik sa lumikha, pinupuri at pinagpapala siya sa pamamagitan ng kanilang kagandahan. Ang liturgical na kahulugan ng mga rito ng pagpapala. Number 9. Mula sa isang mahigpit na liturgical na pananaw, ang isang pagpapala ay nangangailangan na kung ano ang pinagpala na iayon sa kalooban ng Diyos, gaya ng ipinahayag sa mga turo ng simbahan. Number 10. Sa katunayan, ang mga pagpapala ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pananampalataya at inuutos sa papuri sa Diyos at espiritual na kapakinabangan ng kanyang mga tao, tulad ng ipinaliwanag ng aklat ng mga pagpapala, upang ang layunin ito ay maging mas maliwanag sa pamamagitan ng isang sinaunang tradisyon. Ang mga formula ng pagpapala ay pangunahing naglalayong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos para sa kanyang mga kaloob, paghingi ng kanyang mga pabor at pagpigil sa kapangyarihan ng kasamaan sa mundo. Sumakatuwid, ang mga humihingi ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan ay inaanyahan na dapat ay ating palakasin ang kanilang mga disposisyon sa pamamagitan ng pananampalataya kung saan ang lahat ng bagay ay posible at magtiwala sa pag-ibig na humihimok sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit bagamat lagit saan man ay may pagkakataon na purihin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na banal na Espiritu, mayroon ding pangangalaga na gawin ito sa mga bagay, lugar o mga pangyayari sa hindi sumasalungat sa batas o ang diwa ng Ebanghelyo. Ito ay isang liturgical na pag-unawa sa mga pagpapala kung ang mga ito ay ang mga ritual na opisyal na iminungkahi ng simbahan. Number 11. Batay sa sarili nito, sa mga pagsaalang-alang na ito, ang Congregation for the Doctrine of the Faith's explanatory note to its 2021 sa responsum ay nag-alala na kapag ang isang pagpapala ay hinihingi sa ilang mga relasyon ng tao sa pamamagitan ng espesyal ng liturgical rite, ay kinakailangan na ang pinagpala ay tumutugma sa mga disenyo ng Diyos, nakasulat sa paglikha at ganap na inihayag ni Kristong Panginoon. Dahil ang simbahan ay pagiging isinaalang-alang lamang ang mga sexual na relasyon na isinasabuhay sa loob ng kasal bilang legal. Na legal ang simbahan ay walang kapangyarihan na igawad ang liturgical blessings nito kapag iyon ay nag-aalok ng isang anyo ng moral na lehitimo sa isang unyon na ipinapalagay na kasal o sa isang extramarital sexual practice. Inulit ng Santo Papa ang laman ng deklarasyong ito sa kanyang respetas to the Dobia of two Cardinals. Dapat ding iwasan ng isang tao ang panganib na bawasan ang kahulugan ng mga pagpapala sa puntong ito lamang, dahil ito ay mag-aakay sa atin na umasa sa parehong moral ng mga kondisyon para sa isang simpleng pagpapala na hinihiling sa pagtanggap ng mga sakramento. Ang ganitong panganib ay nangangailangan na palawakin pa natin ang pananaw na ito. Sa katunayan, may panganib na ang isang pastoral na kilos na labis na minamahal at laganap ay sasailalim sa napakaraming moral na mga kinakailangan na sa ilalim ng pag-angkin ng kontrol ay maaaring tumalima sa walang kondisyong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na naging batayan para sa kilos ng pagpapala. Number 13. Eksakto sa bagay na ito ay hinimok tayo ni Pope Francis na huwag mawala ng pastoral na kawanggawa na dapat ay tumagos sa lahat ng ating desisyon sa loob at iwasang maging mga hukom na dapat tayong tumanggi at nagbubukod lamang. Sumagot tayo pagkatapos sa panukala ng Santo Papa sa pamagitan ng pagbuo ng mas malawak na pag-unawa sa mga pagpapala.
Mga pagpapala sa banal na kasulatan. Number 14. Upang pagnilayan ang mga pagpapala sa pamamagitan ng pagtitipon ng iba't ibang pananaw, kailangan muna nating maliwanagan ng tinig ng kasulatan. Number 15. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at maging mapagbiyaya sa iyo. Itaas nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ang pagpapala ng pari na ito ay makikita natin sa Lumang Tipan, partikular sa aklat ng mga bilang, ay may karakter na pababa dahil kinakatawan nito ang panalangin ng isang pagpapala na bumababa mula sa Diyos sa tao. Ito ay isa sa mga pinakalumang teksto ng banal na pagpapala. Pagkatapos ay mayroon tayong pangalawang uri ng pagpapala na makikita natin sa mga pahina ng Biblia, yaong umakyat mula sa lupa patungo sa langit, patungo sa Diyos. Ang pagpapala ng ganitong kahulugan ay katumbas ng pagpupuri, pagdiwang at pagpapasalamat sa Diyos para sa kanyang awa at kanyang katapatan, para sa mga kababalaghan na kanyang nilikha at para sa lahat ng nangyari sa pamamagitan ng kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon aking kaluluwa at lahat ng nasa loob ko ay pagpalain mo ang kanyang banal na pangalan na mababasa natin sa Awit, chapter 103, verse 1. Sa Diyos na nagpapala, tumutugon din tayo sa pamamagitan ng pagpapala. Si Melchizedek, hari ng Salem, ay nagpala kay Abraham. Si Rebecca ay pinagpala ng mga miyembro ng pamilya bago siya naging nobya ni Isaac. Nasa Torn ay pinagpala ang kanyang anak na si Jacob. Pinagpala ni Jacob si Faraon. Ang kanyang sariling mga apo, sina Ephraim at Manases, at ang kanyang 12 anak. Binasbasan ni Moises at Aaron ang pamayanan. Pinagpala ng mga pinuno ng mga sambayanan ang kanilang mga anak sa mga kasalan bago magsimula sa isang paglalakbay, at sa nalalapit na kamatayan, ang mga pagpalang ito ay naaayon, ay lumilitaw na napakarami at walang kondisyon na regalo. Number 17. Ang pagpapala matatagpuan sa Bagong Tipan ay nagpapanatili ng parehong kahulugan na mayroon sa Lumang Tipan. Matatagpuan natin ang banal na kaloob na bumababa ang mga pasalamat ng tao na umakyat at ang pagpapalang ibinibigay ng tao na umaabot sa iba. Si Zacarias na nakuhang muli ang paggamit ng pananalita ay pinagpala ang Panginoon para sa kanyang kamanghamanghang mga gawa. Si Simeon, habang hawak ang bagong panganak na si Jesus sa kanyang mga bisig, ay pinagpala ang Diyos sa pagkaloob sa kanya ng biyayang pagnilayan ang nagliligtas na Mesiyas. At pagkatapos ay pinagpala ang mga magulang ng bata na sina Maria at Jose. Pinagpala ni Jesus ang Ama sa sikat na himno ng papuri at pagbubunyi, at sinabi niya sa kanya, "Pinupuri kita, O Ama, Panginoon ng langit at lupa." Sa pagpapatuloy ng Lumang Tipan kay Jesus din, ang pagpapala ay hindi lamang umakyat na tumutukoy sa Ama, ngunit bumababa rin na ibinubuhos sa iba bilang kilos ng biyaya. Proteksyon at kabutihan ni Jesus mismo ang nagpatupad at nagsulong ng gawain ito. Halimbawa, binasbasan niya ang mga bata at hinawakan niya sila sa kanyang mga bisig at pinagpala sila na ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila. At tiyak na magtatapos ang paglalakbay ni Jesus sa lupa sa isang huling pagpapalang nakalaan para sa mga 11, ilang sandali bago siya umakyat sa Ama. At itinataas niya ang kanyang mga kamay ay pinagpala niya sila. Habang pinagpapala niya sila, humihiwalay siya sa kanila at dinala sa langit. Ang huling larawan ni Jesus sa lupa ay ang kanyang mga kamay na nakataas sa akto ng pagpapala. Number 19. Sa kanyang misteryo ng pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo, ipinaalam ng Diyos sa kanyang simbahan ang kapangyarihang pagpalain at ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao at ipinagkaloob ng mga ito sa kanilang kapwa. Ang papala ay nababago sa pagsasama, pagkakaisa at paggawa ng kapayapaan. Ito ay isang positibong mensahe ng kaaliwan, pangangalaga at paghihikayat
Ang pagpapala ay nagpapahayag ng mawaing yakap ng Diyos at ng pagiging ina ng simbahan na nag-aanyaya sa mga mananampalataya na magkaroon ng parihong damdamin tulad ng Diyos sa kanilang mga kapatid. Isang teologiko, pastoral na pag-unawa sa mga pagpapala. Ang isang humihingi ng pagpapala ay nagpapakita ng kanyang sarili na nangangailangan ng nagliligtas ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay, at isang humihingi ng pagpapala mula sa simbahan ay kinikilala sa huli bilang isang sakramento ng kaligtasan na inaaalok ng Diyos. Ang humingi ng pagpapala sa simbahan ay ang pagkilala na ang buhay ng simbahan ay nagmula sa sinapupunan ng awa ng Diyos at tumutulong sa atin na sumulong at mamuhay ng mas mabuti at tumugon sa kalooban ng Panginoon. 21. Upang matulungan tayong maunawaan ang halaga ng isang mas pastoral na diskarte sa mga pagpapala, hinimok tayo ni Pope Francis na pagnilayan na may saloobin ng pananampalataya at awa ng Ama ang katotohanan. Kapag ang isang tao ay humingi ng basbas, siya ay nagpapahayag ng isang petisyon para sa tulong ng Diyos. Isang pagsusumamo na mamuhay ng mas mabuti at pagtitiwala sa isang Ama na makakatulong sa atin na mamuhay ng mas mabuti. Ang kahilingan ito ay dapat sa lahat ng paraan ay pahalagahan, samahan, at tanggapin ng may pasasalamat ang mga taong kusang dumarating upang humingi ng pagpapala ay nagpapakita sa pamamagitan ng kahilingan ito ng kanilang taimtim na pagiging bukas sa transcendence, ang pagtitiwala ng kanilang mga puso na hindi sila nagtitiwala sa kanilang sariling lakas lamang, ang kanilang pangangailangan sa Diyos at ang kanilang pagnanais na makawala sa makitid na hangganan ng mundong ito na nakapaloob sa mga limitasyon nito. Number 22. Gaya ng itinuro sa atin ni Centuries of the Child Jesus, ang pagtitiwala na ito ay ang tanging landas na magdadala sa atin sa pag-ibig na magbibigay sa lahat ng pagtitiwala. Ang bukal na biyaya ay umaapaw sa ating buhay. Ito ay pinakaangkop kung gayon na tayo ay maglagay ng taus-pusong pagtitiwala, hindi sa ating sarili, kundi sa walang hanggang awa ng isang Diyos na nagmamahal sa atin ng walang pagsubalit. Ang kasalanan ng mundo ay malaki, ngunit hindi walang hanggang, samantalang ang maawaing pag-ibig ng manunubos ay tunay na walang hanggan. Number 23. Kung isa lang alang sa labas ng isang liturgical framework, ang mga pagpapahayag ng pananampalataya na ito ay matatagpuan sa isang larangan ng higit na spontaneity at kalayaan. Gayunpaman, ang opsyonal na katangian ng makadiyos ng pagsasanay ay hindi dapat gawin sa anumang paraan upang magpahiwatig ng isang maliit na pagtatansya o kahit na kawalang galang sa gayong mga gawain. Ang pagsulong sa larangan ito ay nangangailangan ng tama at matalinong pagpapahalaga sa maraming kayamanan ng popular na kabanalan. Sa potensyal ng kaparehong mga kayamanan na ito, sa ganitong paraan, ang mga pagpapala ay nagiging isang mapagkukunang pastoral na pahalagahan sa halip na isang panganib o problema. Number 24. Mula sa pananaw ng pastoral na pangangalaga, ang mga pagpapala ay dapat suriin bilang mga gawa ng debosyon na nasa labas ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia at ng iba pang mga sakramento. Sa katunayan, ang wika, ritmo, kurso at teolohikong diin ng popular na kabanalan ay naiiba sa mga may katumbas na aksyon na liturhikal. Para sa kadahilan ng ito, ang mga makadiyos na gawain ay dapat pangalagaan ang kanilang wastong estilo sa pagiging simple at wika, at ang mga pagtatangka na magpataw ng mga anyo na liturgical pagdiriwang sa kanila ay palaging dapat iwasan. Number 25. Ang simbahan bukod pa rito ay dapat umiwas sa pagpapahinga sa kanyang pastoral na gawain na nakapirming kalikasan ng ilang mga pakana ng doktrina o pagdisiplina, lalo na kapag humantong ito sa isang narcissistic at authoritarian elitism, kung saan sa halip na mag-ibanghelyo, sinusuri at inuuri ng isa ang iba, at sa halip na buksan ang pinto ng biyaya at inuubos ng isang tao ang kanyang lakas,
sa pagsisiyasat at pagpapatunay. Kaya kapag ang mga tao ay humihingi ng basbas, ang isang kompletong pagsusuri sa moral ay hindi dapat ilagay bilang isang paunang kondisyon para sa pagbibigay nito, sapagkat ang mga paghahanap o naghahanap ng pagpapala ay hindi dapat kailanganin na magkaroon ng anumang moral na pagiging perpekto. Number 26. Sa pananaw na ito, ang respetas ng Santo Papa ay tumutulong sa pagpapalawak ng pahayag ng Congregation for the Doctrine of Faith noong 2021 mula sa pastoral na pananaw, sapagkat ang respetas ay nag-aanyaya ng pag-unawa tungkol sa posibilidad ng mga anyo ng pagpapala na hinihiling ng isa o higit pang mga tao na hindi naghahatid ng maling konsepto ng kasal, at ang mga sitwasyon na hindi katanggap-tanggap sa moral mula sa isang layuning pananaw ay isaalang-alang ang katotohanan na ang pastoral ng kawanggawa ay nangangailangan sa atin na huwag tratuhin lamang bilang mga makasalanan ang mga may kasalanan o pananagutan ay maaaring panahina ng iba't ibang mga kadahilanan na nakaapekto sa pansariling imputability. Number 27. Sa katekises na binanggit sa simula ng deklarasyong ito, iminungkahi ni Pope Francis ang paglalarawan ng ganitong uri ng pagpapala na inaalay sa lahat ng hindi nangangailangan ng anuman. Ito ay nagkakahalaga ng pagbabasa ng mga salitang ito ng may bukas sa puso, dahil tinutulungan tayo nitong maunawaan ang pastoral na kahulugan na mga pagpapalang inaalok ng walang paunang kondisyon. Ang Diyos nagpapala sa mga unang pahina ng Biblia. May patuloy na pag-uulit ng mga pagpapala. Pinagpala ng Diyos, ngunit ang mga tao ay nagbibigay din ng mga pagpapala, at sa lalong madaling panahon ay lumalabas na ang pagpapala ay nagtataglay ng isang espesyal na kapangyarihan na kasama ng mga tumanggap nito sa buong buhay nila, at naglalaan ng puso ng tao ng baguhin ng Diyos. Kaya't mas mahalaga tayo sa Diyos kaysa sa lahat ng kasalanang nagagawa natin, dahil siya ay Ama, siya ay Ina, siya ay wagas na pag-ibig. Pinagpala niya tayo magpakailanman at hindi siya titigil sa pagpapala sa atin. Isang makapangyarihang karanasan na basahin ang mga tekstong ito na sa Biblia ng pagpapala ng isang bilangguan o sa isang grupo na rehabilitasyon para iparamdam sa mga taong iyon na pinagpala pa rin sila sa kabila ng kanilang mabibigat na pagkakamali, na ang kanilang makalangit na Ama ay patuloy na gagawin ang kanilang kabutihan at umaasa na sa huli ay bubuksan nila ang kanilang sarili kahit na pinabayaan sila ng kanilang pinakamalapit na mga kamag-anak, dahil hinahatulan na nila sila ngayon na hindi matutubos. Palagi silang tinitingnan ng Diyos bilang kanyang mga anak. May ilang pagkakataon na ang mga tao ay kusang humihingi ng basbas, maging sa mga pilgrimage, sa mga dambana o kahit sa kalye kapag sila ay nakakasalubong ng isang pari. Bilang halimbawa, maaari tayong sumangguni sa aklat ng mga pagpapala na nagbibigay ng ilang mga ritual para sa pagpapala sa mga tao, kabilang ang mga matatanda, mga may sakit, mga kalahok sa isang kathetical o pagpupulong o panalangin, mga naglalakbay, mga grupo ng voluntaryo at mga asosasyon at iba pa. Ang gayong mga pagpapala ay para sa lahat, walang ibubukod sa kanila. Sa panimula, sa Order of the Blessings of Elderly People. Halimbawa, nakasaad na ang layunin ng pagpapalang ito ay upang ang mga matatanda mismo ay makatanggap mula sa kanilang mga kapatid ng patotoo ng paggalang at pasasalamat habang kasama nila. Kami ay magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang natanggap nila mula sa Kanya at sa kabutihang ginawa nila sa tulong Niya. Sa kasong ito, ang paksa ng pagpapala ay ang matanda kung kanino at kung kanino ibinibigay ang pasasalamat sa Diyos. Sa Diyos, sa kabutihang nagawa Niya at sa mga pakinabang na natanggap na walang sinuman ang mapipigilan sa gawain ito ng pagbibigay ng pasasalamat, at ang bawat tao kahit na siya ay nabubuhay sa mga sitwasyong hindi nakaayon sa plano ng lumikha ay nagtatag
taglay ng mga positibong elemento kung saan maaari nating purihin ang Panginoon. Mula sa pananaw ng pataas na dimensyon, kapag nalaman ng isang tao ang mga kaloob ng Panginoon at ang kanyang walang masubaling pag-ibig kahit na sa mga makasalanang sitwasyon, lalo na kapag ang isang panalangin ay nakatagpo ng pagdinig. Ang puso ng mananampalataya ay itinataas ang papuri nito sa Diyos at pinagpala siya. Walang sinuman ang napipigilan sa ganitong uri ng pagpapala. Ang bawat isa't individual o kasama ng iba ay maaaring magtaas ng kanilang papuri at pasasalamat sa Diyos. Ang popular na pag-unawa sa mga pagpapala, gayon pa man ay pinahalagahan din ang kahalagahan ng pagbaba ng mga pagpapala, bagamat hindi angkop para sa isang diocese. Isang komprehensya ng mga obispo o anumang iba pang estrukturang simbahan na patuloy at opisyal na magtatag ng mga pamamaraan o mga ritual para sa lahat ng uri ng bagay. Pastoral na pag-iingat at karunungan, pag-iwas sa lahat ng seryosong anyo ng iskandalo at pagkalito sa hanay ng mga matatapat at maaaring magmungkahi ng inorden na ministro ay makiisa sa panalangin ng mga taong bagaman sa isang pagsasama na hindi maihahambing sa anumang paraan sa isang kasal ay nagnanais na ipagkatiwala ang kanilang sarili sa Panginoon at sa kanyang awa upang humingi ng tulong sa kanya at magabayan sa higit na pag-unawa sa kanyang plano ng pag-ibig at ng katotohanan. Ang pagpapala ng mag-asawa sa irregular na sitwasyon at ng mag-asawang parehong kasarian. Number 31. Sa loob ng abot-tanaw na nakabalangkas dito ay makikita ang posibilidad ng mga pagpapala para sa mga mag-asawa sa hindi regular na mga sitwasyon at para sa mga mag-asawa ng parehong kasarian. At anyo nito ay hindi dapat ayusin ng ritual ng mga autoridad ng simbahan upang maiwasan ang pagkalito sa pagpapala na nararapat sa sakramento ng kasal. Sa ganitong mga kaso, ang isang pagpapala ay maaaring ibigay na hindi lamang may tumataas na halaga kundi kabilang din ang panawagan ng isang pagpapala na bumababa mula sa Diyos sa mga taong kinikilala ang kanilang sarili na naghihirap at nangangailangan ng kanyang tulong ay hindi nag-aangkin ng isang lehitimo ng kanilang sariling katayuan, ngunit nagsusumamo na ang lahat ng totoo, mabuti at makatao ay may bisa sa kanilang buhay at ang kanilang mga relasyon ay pagyamanin, pagalingin at itaas sa pamamagitan ng presensya ng banal na espiritu. Ang mga anyo ng pagpapala na ito ay nagpapahayag ng pagsusumamo na ipagkaloob ng Diyos ang mga tulong na nagmumula sa mga udyok ng kanyang espiritu na tinatawag na klasikal na teolohiya at aktwal na biyaya upang ang relasyon ng tao ay maging matanda at lumago sa katapatan sa Ebanghelyo at upang sila ay mapalaya mula sa kanilang mga di kasakdalan at kahinaan at upang maipahayag nila ang kanilang mga sarili sa patuloy na lumalagong sukat ng banal na pag-ibig. Number 32. Tunay nga ang biyaya ng Diyos ay gumagana sa buhay ng mga hindi nag-aangkin, na sila ay matuwid, ngunit kinikilala ang kanilang sarili na mapagkumbaba bilang mga makasalanan tulad ng iba. Ang biyayang ito ay maaaring ituon ang lahat ng ayon sa mahiwaga at hindi mahulaan na mga disenyo ng Diyos, sumakatuwid. Sa walang pagod nitong karunungan at makainang pangangalaga, tinatanggap ng simbahan ang lahat ng lumalapit sa Diyos nang may mapagkumbabang puso at sinasamahan sila ng mga espiritual na tulong na nagbibigay daan sa lahat na maunawaan at ganap na maunawaan ang kalooban ng Diyos sa kanilang pag-iral. Number 33. Ito ay isang pagpapala na bagamat ay hindi kasama sa anumang liturhikal na ritual. Pinag-iisa ang panalangin na mamagitan sa paghingi ng tulong sa Diyos ng mga tao
mapagkumbabang bumaling sa Kanya. Hindi kailanman tinatalikuran ng Diyos ang sinumang lumalapit sa Kanya. Sa huli ay isang pagpapala ay nag-aalok sa mga tao ng isang paraan upang madagdagan ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ang kahilingan para sa isang pagpapala sa gayon ay nagpapahayag at nag-aalaga ng pagiging bukas sa transcendence, awa at pagiging malapit sa Diyos sa isang libong konkretong kalagayan ng buhay na hindi maliit na bagay sa mundong ating ginagalawan. Ito ay isang bahagi o binhi ng banal na espiritu na dapat ay alagaan at hindi hadlangan. Number 34. Ang liturhiya mismo ng simbahan ay nag-anyaya sa atin na tanggapin itong mapagkakatiwalaang saloobin kahit na sa gitna ng ating mga kasalanan, kawalan ng mga merito, kahinaan at kalituhan na sinasaksihan nitong magandang kolekta mula sa Romanong misal. Makapangyarihang Diyos na walang hanggang buhay, na sa kasaganaan ng iyong kagandahang loob ay nahihigitan ang mga merito at ang mga naisin ng mga nagsusumamo sa iyo. Ibuhos mo ang iyong awa sa amin na patawarin ang katatakutan ng budhi at ibigay ang hindi nangahas na hilingin ang panalangin. Mababasa natin sa Collect for the 27th Sunday of Ordinary na oras. Gaano kadala sa pamagitan ng simpleng pagpapala ng isang pastor na hindi nag-aangkin na nagpapatibay o nagpapawalang bisa sa anumang maaaring maranasan ng mga tao. Ang pagiging malapit sa Ama higit sa lahat ng mga merito at mga hangarin. Number 35. So makatuwid ang mga pastoral or sensibility ng mga ordinadong ministro ay dapat ding mabuo upang kusang magsagawa ng mga pagpapala na hindi matatagpuan sa aklat ng mga pagpapala. Number 36. Sa ganitong diwa, mahalagang maunawaan ang pag-alala ng Santo Papa na ang mga walang ritual na pagpapalang ito ay hindi tumitigil sa pagiging simpleng mga kilos na nagbibigay ng mabisang paraan ng pagtaas ng pagtitiwala sa Diyos sa bahagi ng mga taong humihingi sa kanila. Maingat na sila hindi dapat maging isang liturgical o semi-liturgical act katulad ng isang sakramento. Sa katunayan, ang gayong ritualisasyon ay bubuo ng isang malubhang kahirapan dahil ito ay magpapailalim sa isang kilos na may malaking halaga sa popular na kabanalan, sa labis na kontrol na nag-aalis ng kalayaan at spontaneidad ng mga ministro sa kanilang pastoral na pagsasaliw sa buhay ng mga tao. Number 37. Sa bagay na ito ay sumagi sa isip ang sumusunod ng mga salita sa banal na Ama na nabanggit na sa bahagi. Ang mga desisyon na maaaring bahagi ng pastoral prudence sa ilang mga pangyayari ay hindi dapat maging isang pamantayan. Ibig sabihin, hindi nararapat para sa isang diocese ang isang komprehensya ng mga obispo o anumang iba pang istrukturang simbahan na patuloy at opisyal na magtatag ng mga pamamaraan o mga ritual para sa lahat ng uri ng bagay. Ang canon law ay hindi dapat at hindi maaaring sumaklaw sa lahat ni ang mga Episcopal Conference ay dapat mag-claim na gawin ito sa kanilang iba't ibang mga dokumento at protocol dahil ang buhay ng simbahan ay dumadaloy sa maraming mga channel maliban sa mga normatibo. Kaya naalala ni Pope Francis na kung ano ang bahagi ng isang praktikal na pag-unawa, ang mga partikular na pangyayari ay hindi maaaring iangat sa antas ng isang tuntunin dahil ito ay magdudulot ng isang hindi matiis na kasistrea. Number 38. Para sa kadahilanang ito, ang isa ay hindi dapat magbigay o magsulong ng isang ritual para sa mga pagpapala ng mga mag-asawa sa isang hindi regular na sitwasyon. Kasabay nito ay hindi dapat hadlangan o ipagbawal ang pagiging malapit ng simbahan sa mga tao. Sa bawat sitwasyon, kung saan maaari silang humingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng simpleng pagpapala. Sa isang maikling panalangin bago ang kusang pagpapalang ito,
maaaring hilingin ng inordain na ministro na ang mga individual ay magkaroon ng kapayapaan, kalusugan, espiritu ng pagtatyaga, pag-uusap at pagtutulungan. Ngunit gayon din, ang liwanag at lakas ng Diyos upang ganap na matupad ang kanyang kalooban. Number 39. Sa anumang kaso, tiyak na maiwasan ang anumang anyo ng kalituhan o iskandalo kapag ang panalangin ng pagpapala ay hiniling ng mag-asawa sa isang hindi regular na sitwasyon. Kahit na ito ay ipapahayag sa labas ng mga ritual na itinakda ng mga liturgical na aklat, ang pagpapalang ito ay hindi kailanman dapat ibinahagi kasabay ng mga seremonya ng isang unyon sibil at hindi kahit na may kaugnayan sa kanila. Hindi rin ito maaaring isagawa sa anumang pananamit, kilos o salita na angkop sa isang kasal ang parehong naaangkop kapag ang basbas ay hiniling ng magkaparehas na kasarian. Number 40. Ang ganitong pagpapala ay maaaring mahanap ang lugar nito sa ibang mga konteksto tulad ng pagbisita sa isang dambana, isang pulong sa isang pari, isang panalangin na binigkas sa isang grupo o panahon ng isang peregrinasyon. Sa katunayan, sa pamamagitan ng mga pagpapalang ito na ibinibigay ay hindi sa pamamagitan ng mga ritual na anyo na angkop ng liturhiya kundi bilang pagpapahayag ng puso ng inang simbahan katulad ng mga nagmumula sa ubod ng popular na kabanalan. Walang intensyon na gawing lehitimo ang anuman, kundi buksan ang buhay ng isang tao sa Diyos upang hilingin ang kanyang tulong, upang mamuhay ng mas mabuti at hilingin din ang banal na espiritu upang ang mga halaga ng ebanghelyo ay maipamuhay ng may higit na katapatan. Number 41. Ang sinabi sa deklarasyong ito tungkol sa mga pagpapala ng magkaparehas na kasarian ay sapat na upang gabayan ang maingat at makaakmang pag-unawa ng mga inorden na ministro sa bagay na ito. Kaya lampas sa patnubay na ibinigay sa itaas, walang karagdagang tugon ang dapat na asahan tungkol sa mga posibleng paraan upang makontrol ang mga detalye o praktikalidad tungkol sa mga pagpapala ng ganitong uri. Ang simbahan ay ang sakramento ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Number 42. Ang simbahan ay patuloy na itinataas ang panalangin at pagsusumamo na si Kristo mismo na may malakas na pag-iyak at pagluha na inialay sa kanyang buhay sa lupa. At ang nagtatamasa ng espesyal na bisa para sa kadahilanan ito. Sa ganitong paraan, hindi lamang sa pamagitan ng pag-ibig, halimbawa, at mga gawa ng penitensya, kundi sa pamamagitan din ng panalangin. Ang eklesyal na komunidad ay nagsasagawa ng isang tunay na tungkulin ng ina sa pagdadala ng mga kaluluwa kay Kristo. 43. Kaya ang simbahan ay sakramento ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, sumakatuwid kahit na ang relasyon ng isang tao sa Diyos ay nababalot ng kasalanan. Maaari siyang palaging humingi ng pagpapala na iunat ang kanyang kamay sa Diyos, tulad ng ginawa ni Pedro sa Baguio nang siya ay sumigaw kay Jesus, "Panginoon, iligtas mo ako." Sa katunayan, ang pagnanais at pagtanggap ng isang pagpapala ay maaaring maging mabuting kabutihan sa ilang sitwasyon. Pinaaalala sa atin ni Pope Francis na ang maliit na hakbang sa gitna ng malaking limitasyon ng tao ay maaaring maging higit na kalugod-lugod sa Diyos kaysa sa isang buhay na nakikita sa panlabas na kaayusan, ngunit gumagalaw sa buong araw nang hindi nahaharap sa malalaking paghihirap. Sa ganitong paraan, ang nagniningning ay ang kagandahan ng nagliligtas na pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Hesukristo na namatay at nabuhay mula sa mga patay. 44.
Anumang pagpapala ay magiging isang pagkakataon para sa isang panibagong pagpapahayag ng kerigma, isang paanyaya upang lalong mapalapit sa pag-ibig ni Kristo gaya ng itinuro ni Pope Benedict. Tulad ni Maria, ang simbahan ang tagapamagitan ng pagpapala ng Diyos para sa mundo. Tinanggap niya ito sa pagtanggap kay Jesus at ipinadala niya ito sa pagpapadala kay Jesus. Siya ang awa at kapayapaan na hindi maibibigay ng sanlibutan mismo at kailangan ito palagi kahit na kasing dami ng tinapay. Number 45. Isinaalang-alang ang mga punto na itaas at pagsunod sa makapangyarihang turo ni Pope Francis. Ang dikastri na ito sa wakas ay nais alalahanin na ang ugat ng Kristiyanong kaamuan ay ang kakayahang makaramdam ng pagpapala at ang kakayahang magpala. Ang mundong ito ay nangangailangan ng mga pagpapala at maaari tayong magbigay ng mga pagpapala at tumanggap ng mga pagpapala. Mahal tayo ng Ama at tanging bagay na natitira para sa atin ay ang kagalakang pagpalain siya at ang kagalakan ng pasasalamat sa Kanya at ang pag-aaral mula sa Kanya. Pagpalain sa ganitong paraan upang ang bawat kapatid sa simbahan sila ay laging manlalakbay, laging manlilimos, laging minamahal sa kabila ng lahat ng pinagpala. Mula sa kabuuan ng Self-Dictorial Diocese of Davao at ni Mestro Tata Andrade, ito po, Princess Narindo. Pro Diuit Ecclesia. Pag-ibig ng Diyos sa